Ombudsman Remulla nilabas ang mga SALN. Ang gagawin natin dyan sa SALN issue, hindi lang isa yan, lahat yan eh. I-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. With ano kasi, information is power, di ba? Pero with great power comes great responsibility. Dapat responsible tayo sa information na nakukuha natin. Nakukuha yan, hindi tatagal ang panahon. Inaayos ko lang talaga, pinag-iisipan lang at pag-uusapan pa ng kaunti pa yung mga patakaran na gagawin natin sa pagre-release ng information. Ayan ang unang pinangako ni bagong upong Ombudsman Jesus Crispin Remulla matapos siyang ma-sworn in bilang ika-7 tanod bayan na lalaban dapat sa mga gahaman at kurako. But of course, he immediately followed through. The Ombudsman announces the reopening of public access of the statements of assets, liabilities, and net worth of public officials. This decision is guided by a simple principle. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power. Pero bakit nga ba pinahirap ang pagkuha ng SALN ng mga opisyales sa gobyerno? Ang malala, sa kalagitnaan pa ng pandemya, September 2020. Marami din sa atin maghilig magdamit ng mga signature. Pero may sinasantabi yung ibang pangangailangan. So sino tayo para sabihin na bakit yan ang mga bags Louis Vuitton? Ano kung pakialam natin sa buhay ng may buhay kung hindi naman siya nagnanakaw? Ano ang pakialam natin sa buhay ng may buhay kung wala siyang inagrabyadong tao, kung siya'y nangungutang lang para masunod yung layaw niya? Ang dahilan ni Duterte appointed Samuel Martires, walang reasoning. Ginawa niya lang kasi madalas na ginagamit raw ang SALN for lifestyle checks, and according to Martires, hindi naman porke mayaman corrupt na agad. This is not what media does not know. I do not know if they understand English also. I am sorry to say this, but the provisions of 6713 is very clear. Napakaliwanag, only for publication. Walang komentaryo. Pero hindi ba helpful na info yun? Para malaman kung align ba ang net worth sa sahod nila. Baka mamaya ang sahod lang nila is 200,000 a month, tapos bilyonaryo sila, tapos wala silang sasabihin businesses and stuff like that.